A day in my life because I'm alive. A day in my life as a domestic helper here in Saudi Arabia. Hi there, ako nga pala si Angie. Ngayong araw, lilinisin ko naman tong isang sala nila. Ito yung common sala nila. Sa bahay kasi na to, may 4 na sala. 2 para sa mga bisitang lalaki at isa naman para sa mga bisitang babae. Sa 3 bahay na pagmamay-ari ng amo ko, hindi bababa sa 4 ang mga sala sa bahay nila. Yung isang bahay na pinakamalaki sa lahat ay mayroong 6 na sala para yon sa sangkatutak na angkan ng aking among lalaki at among babae. Dito kasi sa Saudi ay bawal magkita-kita ang mga babae at lalaki na bisita. Kaya pag nagsasama-sama sila, nakabukod ang babae at lalaki. Pero dahil katulong ako, walang bukod-bukod dyan. Lahat dapat pagsilbihan. Sa pagkikater ng mga amo ko ng handaan, party, or gathering sa bahay nila, doon ako madalas nakakakilala ng mga bagong katulong. Iba-ibang lahi at iba-ibang kwento. Minsan, hindi ko talaga sila maintindihan kasi yung iba hindi marunong mag-English pero magaling mag-Arabic. Ako naman to, nabibilang lang ang Arabic na alam, itinatawid ko pa rin makapagkwento lang. Siyempre may action para magkaintindihan. Siyempre uulit-ulitin ko yung action para maintindihan. Masarap kasi sa pakiramdam na meron kang kasama magtrabaho, lalo sa tulad ko na iisa lang sa pamilyang to. Ang saya kapag nakakakilala ako ng bagong nilalang. Yung mga nilalang nakaparehas ko ng goal sa buhay. Katulad ni Kumari na nag-chat sa akin kanina. Nakilala ko siya noon sa Abha. Pagkabalik ko dito, after ko magbakasyon, siya naman yung bagong salta. Katulong siya ng anak ng amo ko. Isa siyang Sri Lankan na 50 years old na. Kumari ang kanyang pangalan. Pero hindi kami magkumari sa binyag ha. Nangamusta siya sa akin kasi Ramadan ngayon. Nga pala tulad din siya ng iba, hindi magaling mag-English pero matatas mag-Arabic. Kabaliktaran ko naman. Hindi ako magaling mag-Arabic pero hindi rin magaling mag-English. Sabi niya sa chat, "How are you, Angie?" Tapos pagtapos kong sumagot ng I'm okay, alhamdulillah, sunod-sunod na yung voicemail niya na naglalabas sa akin ng sama ng loob. Nagrabe daw yung pagod niya ngayong araw kasi pumunta silang Jeddah. Tapos doon sa Jeddah, sobrang inalipin siya ng amo niya. Nawala daw maayos na pagkain, ultimo yung asukal sa bag niya kinuha. Kasi daw nag-travel sila nang walang maayos na pagkaing dala. Paiyak na yung boses ni Kumari. Hindi ko lang sure kung umiiyak talaga siya nun. Pero ramdam ko sa boses niya yung pagod, inis, at saka awa sa sarili. Tas doble pasakit pa sa akin kasi wala ako sa tabi niya para dumamay. Si Kumari ay tinuring ko ng nanay ko dito. Dahil sa 8 buwan na nakasama ko siya sa Abha, ang dami kong natutunan at na-share sa kanya na kahit alam kong hindi niya naiintindihan lahat ng kwento ko, palagi siyang nakikinig at nagbibigay atensyon talaga. At palagi niya akong inaalala tulad ng isang kapatid, tulad ng isang anak na malapit sa puso niya. Matapos kong marinig lahat ng hinaing niya, umiyak na lang din ako. Tas sabi ko, "Yaan mo pag-pray natin yung mga yan. Sana mangitim lahat ng kuko ng amo mo." Tapos doon na siya tumawa. Crazy daw talaga ako. Sabi ko pa, "Sayang ang layo mo kasi. Bigyan sana kitang Indomie. Para naman habang nagdadrama ka dyan, meron kang kinakaing Indomie." Sabi niya naman, sayang talaga. Kung nandito ka, baka kumakain tayo ng ice cream habang umiiyak. "Yeah, Kumari, nakakamiss ka. Sayang lang at hindi na tayo magkikita. Pero alam mo naman kung gaano ka kahalaga sa akin. At sabi mo nga palagi akong welcome sa bahay niyo. Na kung balang araw ay hindi pa rin ako nag-aasawa, meron kang ireretong anak mo o di kaya sabi mo pa noon kapag meron na akong sapat na ipon, huwag kong kalimutang puntahan ka. Kasi 'di ba pangarap ko mag-travel. Sabi mo pa bago ako pumunta sa ibang magagandang lugar, unahin kita. Inshallah matupad. Inshallah loobin. Inshallah balang araw makasama kitang uli. Hindi na sa ganitong paraan. Yung hindi na tayo parehas na nagdadamayan. Sana loobin, makasama naman kita sa inuman." Sa mga ganitong araw at senaryo ko talaga naiisip na napaka-unfair ng buhay, no? Minsan kung sino pa yung lumalaban ng patas, sila pa yung nakakaranas ng mahihirap na sitwasyon. Kung pwede lang sana mamigay ng hirap at problema, matagal ko na sana kayong nabigyan. Send ko sa GCash, akin na number mo dali.
Baka nagtataka kayo kung bakit puro na lang map ang ginagawa ko. Tapos ko na yung walisan, tapos ko nang linisan yung lababo. Nakalimutan ko lang videohan. Pang final touch na palagi yung pagmamap. Yan kasi yung turo sa test eh. Recommended naman yung ganyang galawan. Kasi 5 taon ko nang ginagawa yan eh. Ngayon, pababa na ako. Araw-araw ko lang winawalisan yung hagdan na yan. Kasi dito sa Saudi, particularly in Riyadh, maalikabok talaga. Papalibutan kasi ng disyerto dito. Maraming mga camel. Pero never pa akong may nasakyan. Pero every Friday, nakakakain kami niyan. Para sa akin, ang lasa ng camel, masarap naman. Pero dito ako nakamit ng Arabo na hindi kumakain ng camel at saka laham. Like what the heck? Ayun na nga lang yung common na pagkain dito maliban sa manok, hindi mo pa kinakain. Arte mo naman. Para sa'yo to, Miriam, wag mo kong lambing-lambingan para lutuan ka ng beef burger dyan. Basura day nga pala ngayon kaya itatapon ko muna to sa labas. Speaking of basura, marami akong experience sa pagtatapon ng basura. May nakakatakot at nakakatawa. Pinakang nakakatakot kong naranasan nung nagtapon ako ng basura sa Abha. Kasi may huminto sa tapat ko. Kotse siya. Tapos yung lalaki sa loob, inaabot niya sa akin yung cellphone niya. Tapos sabi niya, "Ya habibi, atin ni number." Ang sabi nung lalaki, "Akin na yung number. Akin na yung number." Eh ako naman tong kabado 20. Sabi ko, "Hotdog." Sabay takbo ko ng mabilis. Yung kung makaasta siya, kala mo may pinatago siyang number sa'yo. Kung makaasta siya, kala mo close kayo, eh nagtapon lang naman ako ng basura. Tapos natagalan ako ng konti doon kasi inaantay ko yung pusang makakain. Eto naman kasing pusang to kung saan pa nagsususuot, ayaw pang kunin yung binibigay kong pagkain. Muntik pa tuloy ako makuha na ng number. Kidding aside, sobrang takot ko talaga nun. Kasi pagpasok ko sa loob ng bahay nila, sinumbong ko agad yun sa anak ng amo ko. Sabi niya, "Okay, next time don't stay outside too long." Kasi daw marami ring siraulo dito sa Saudi. Minsan hindi naman talaga mga lokal ang pwedeng man-trip sa'yo. Pwede ka rin mapagtripan ng mga Indiano, Pakistani, Sudani, o kapwa Pilipino. Oo, pangit ako at hindi ako kagandahan. Para isipin mo na nag-a-assume lang ako. Pero sa panahon ngayon, kahit anong bihis mo ng maayos, kung gusto ka talagang bastusin ng makakaharap mong tao, ay hindi na yan titingin sa kung anong itsura mo. May mga tao kasi na sadyang bastos lang at walang modo. Speaking of bihes, nakaka-bad trip tong anak ng amo ko. Kala mo model. 4 na beses magpalit ng damit. Pants at saka ng t-shirt niya. Tapos, diretso labahan lahat. Tapos pag nauubos yung sabon, sa akin hinahanap kung bakit nauubos daw agad. Ano, iniinom ko ba? Sabon na powder, mantika, dishwashing liquid. Kapag nagsasabi ako na ubos na, palaging sagot sa akin, saan daw napunta? Sige, ininom ko. Ininom ko lahat. Balik nga pala tayo dun sa kinikwento ko na magandang karanasan ko naman sa pagtatapon ng basura. Woo! Isang beses lumabas ako dito sa Riyadh para magtapon ng basura. Friday noon at alas 12 na ng hating gabi. Hindi ako takot ng mga panahon na yun kasi alam ko pag Friday maraming tao sa labas. At bawat iskinita naman dito ay may ilaw. Ay wait lang, ang ganda ng plancha ng amo ko no? Pero tignan nyo, isasalang ko lang yung damit, aayusin ko lang siya ng lapat, tapos ipipress ko na siya pababa. Hindi ko nababaybayin bawat sulok ng damit para maplansya ko siya. Para siyang pressing machine. Ay, tutorial pala to. Pag 104 pa lang, hindi pa pwedeng gamitin yan. Dapat ang init niya is 127 hanggang 130. Para siguradong isang press lang, planchado na lahat ng madadaanan. Sobrang convenient ng ganitong plancha. Sobrang tibay din yan. Kasi ilang beses ko na yung binalibag. I mean, sinara ng padabog. Mga 5 years ko nang ginagawa yon. Ayan, gumagana pa rin siya. I-hold mo lang yan ng ilang segundo. Tapos kapag tumunog na yung machine, ayun, tapos na. Hindi na ako inosente sa ganitong machine kasi before sa Pilipinas, nung nagtrabaho ako sa factory, nakaranas akong gumamit ng pressing machine. Woo! Tapos nung naka-encounter ako ng Indonesia na katulong dito,
Amaze na amaze siya pag ginagamit ko tong plancha. Sabi niya pa bibili daw siya kapag pumunta siya sa bansa nila. At itanong ko daw kay madam kung magkano ang presyo nito dito. Kasi baka dito na lang daw siya bumili at ipapakargo niya. Ang sabi ni madam, nasa 3,000 real daw. Woo! Katumbas ng 2 buwan na sahod ko. Katumbas naman ng 2.5 sahod ng Indonesia na nagtatanong. More or less 50,000 naman sa pera natin. Woo! Kaya nawindang na naman ng Indonesian. Ang dami niya talagang nadamang emosyon ng isang araw lang. Na-amaze, nawindang, na-disappoint, na bad trip, na pagod at nainis din siya sa mga alaga niya. Sa isang araw, siksik, liglig at kota talaga siya. At ayun nga, press mo lang lahat ng part hanggang matapos. Pero ingat ka sa takip niyan dahil minsan may sariling buhay yan. Ilang beses na akong muntik atakihin dyan. Ba naman, biglang bumababa kahit hindi pa ako ready. Yang ibabaw pa naman yung pinakamainit. Kaya pag naipit ka niyan, matik maglalanggunisa talaga yung braso mo. Tandaan mo yan, tatanga-tanga ka pa naman. Ayun na nga, mabalik tayo. Sa pinaka nakakatawang naranasan ko naman sa pagtatapon ko ng basura. Last February lang yun nangyari. Bali past 11 na nun magto-12. Friday night kaya napakarami naming bisita. Sobrang apaw na yung basura sa isang buong maghapon lang kaya nag-decide akong itapon na to. Pagtapos kong matapos yung hugasin, kinolekta ko na yung mga basura sa iba't ibang parte ng bahay. Mula sa mga maliliit na trash can sa bawat CR nila, pinagsama-sama ko sa isang maliit na basurahan para isang tapunan. At nagpaalam ako sa Pinay bago ako magtapon. Nasabi ko sa kanya magtatapon lang ako ng basura at magbibigay ako ng pagkain sa pusa. Kaya pag hinanap ako, sabihin mo nasa baba ako. At nagmadali na nga akong umalis kasi marami pa akong gagawin pagkatapos ko nun. Hindi naman ako natakot lumabas ng ganong oras dahil Biyernes nga. Karaniwan dito pag Biyernes buhay na buhay ang mga streets. Family day kasi ang Friday at weekend na rin nila. Kaya minsan kahit 10 oras na ng Friday night, marami ka pang makikitang tao sa labas. Bawat iskinita rin ay may malalaking ilaw. Kaya mababawasan yung takot mo. At yun, pagkababa ko nga, ginawa ko na yung dapat kong gawin. Pagkatapos ko nang magtapon ng basura, nilatag ko agad yung mga pagkain ng pusa. Inantay ko si Bulag, yung favorite kong pusa sa lahat. Bulag yung isang mata niya, hindi ko alam kung bakit. Pero napakalambing ng pusang yun. O baka kasi kilala niya na ako kasi lagi ako nagbibigay ng pagkain. Minsan nahahawakan ko talaga siya. Pero kapag lalabas ko na yung cellphone ko, ang bilis niyang tumakbo. Siguro isip-isip niya, nek mo, hindi mo ako mapipicturan. At yun na nga, nung nakikita ko nang kumakain si Bulag, hinawakan ko siya sa ulo at pag-angat ng paningin ko mula sa malayo ay may palapit sa aking figura. Para sa akin, akala ko isa siyang babae na may daladalang mga basura na magtatapon din. Madilim kasi yung pinanggalingan niya kaya hindi ko masabi kung babae o lalaki. Pero kasi nakadress. Kaya nung malapit na siya, siguro mga 3 to 4 steps away, nag-hi ako. Sabi ko, hi, salamualaikum. Tapos sumagot siya, sabi niya, waalaikumsalam. Putek, lalaki pala. Akala ko talaga babae. Yun pala yung dress na inaakala kong suot niya, yung taupe na katulad ng plinansya ko kanina. Ang taupe dito ang pangkaraniwang sinusuot ng mga lalaki. Kung sa atin ay tuxedo, dito naman ang formal attire ng mga lalaki ay taupe. Woo! Mahahabang damit na minsan ay puti or dark color kapag malamig. Sa Pinas meron din nun, pero kadalasan kong nakikita na suot ng mga sakristan sa simbahan. Grabe yung hiya na napala ko nung gabing yun. Ang nasabi ko na lang, uy gagi. Sabay talikod at pasok sa gate nila madam. Yan dito na lang, Jane.